now, para tapos tayo. Sir, So alam natin kung non-crime o crime ito. Tell me, yes or no? Sandali lang. Patatawagin mo ba yung mga binanggit nila? You tell me now. Let me speak. Let me speak. So we will have this Yes or interview now. no? Yes or no? This is not a court. You can't do that, sir. Ha? Demanda doon sa mga tao inakala nating makakatulong sa atin. Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason why I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. That's why nagsara ako. Ay nakita ko, abogada, Iloy, Ubin, energetic ang karakter. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Hit it! Kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon! Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Maganda ito yung pag-uusapan natin mga kayon at unti-unti nang nabubuo ang isang malaking picture. Mamayan, totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Nice! Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Marso na. Kinakabahan ng mga pukinam. Sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Oy! Ibalik natin ang tapang at malasakit. Siyempre, walang iba, BP Inday Sara sa 2028. Isa maganda hapon ko na sasabihin ko. Umaga sa inyong lahat mga kayon. Maraming salamat sa pag-tune in, sa pagsuporta dito sa channel natin. Paki-subscribe mga kayo na kung dumaan sa feed nyo itong channel natin, iisa lang ang pinaglalaban natin, isang bangka tayo rito mga kayon. Ang goal natin dito, mapaupo si BP Inday Sara. At syempre, hindi lang basta mapaupo, syempre after nun, hindi naman tayo titigil. Susuportahan pa rin natin si BP Inday Sara hanggang sa tumino yung Pilipinas, maibalik sa ayos, mabawasan man lang. Hindi naman natin hinahangad yung perfect no government under BP Inday Sara. Hindi naman ganun. At least at least close to perfection. O hindi man wala naman Hindi naman natin ma-perfect yan. Even BP Inday Sara, hindi naman niya kayang i-perfect yan dahil wala naman perfectong gobyerno. Well, at least ang gusto ko lang yung sana yung may takot sa taas. Kasi pag may takot sa taas, definitely may takot sa tao. Pagka walang takot sa taas, putya, huwag ka nang umasa, wala rin takot sa tao yan, di ba? Ganun lang, yun lang ang goal natin. Iisang bangka tayo. Paki-subscribe mga kayon at paki-like and share yung video na to para sa algorithm. Tapos sa description box, meron tayong mga iba't ibang channel dyan. Paki-suportahan na lang din. Paki-subscribe at paki-click yung bell icon. Marami naman dyan. Kung ano yung trip nyo dyan. Pagka-trip nyo yung podcast o yung podcast natin na Anything Under the Sun o yung food vlog natin o yung Manila Clearing Operation, yung pagsasaayos ng Maynila. Marami tayo dyan. Kayo na po ang bahala. Okay? Meron din tayo dyan yung Joe Malone Work Travel. Yun naman yung travel natin. Na kung ano-ano, yung mga hidden, yung mga nakatago. Marami dyan. So far, na-upload na naman natin yan. Kaya kayo na po ang bahala mamili kung medyo nabe-burnout kayo sa politics natin. Kayo na po ang bahala. Maraming salamat. Tayo isang bangka tayo. Pakita natin kung anong klaseng suporta meron ang mga diehard Duterte supporters. Game!
Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Kung saan ka man lupalop, naroroon, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa inyo. Attendance check dyan sa comment section. Let's go! Ay, ito yung Siyempre, hihirit. Gaya na sinabi ko sa inyo, gagawa talaga ng paraan. Pag gusto nilang mag-ingay, mag-iingay sila. Pag gusto nilang manahimik, mananahimik sila. Pag gusto nilang bumaliktad, babaliktad na sila. Ito yung statement galing kay Joel Chua. The impeachment complaint filed before the House of Representatives are not the endpoint of the constitutional process. They are merely the beginning of procedure that allows the House to determine whether sufficient grounds exist to transmit articles of impeachment to the Senate for trial. Kasi sinabi niya rito na so takot pala talaga si VP Inday Sara sa nalalaman ni Madriaga. Such statement may ultimately aid the House when it performs its constitutional duty of presenting the articles of impeachment before the Senate. Alam nyo, basahin nyo na lang, nandito sa official page ni Joel Chua. Alam nyo, hindi yan lulusot sa Senate. Sabihin natin, sige, palusutin na natin sa Senate. Palusutin na natin sa Senate. Sige. Kasi dito sa House, malamang ko lulusot eh. Kasi napalusot na nila dati. Di ba? Kaya nilang palusutin ngayon yan eh. Putsang, ngayon na. Alam naman natin yan kung bakit eh. May pa eh. May pera pa eh. I don't know kung, pero may resemblance eh. Kasi di ba maraming nagsasabi. Maraming nagsasabi. Sila din naman eh. Makukuha mo yung idea sa kanila din naman eh. Hindi naman manggagaling sa atin eh. 'Di ba? Sa kanila din makikita. Although hindi umano. 'Di ba yung iba sinasabi nila, paano hindi ka pipirma? Iipitin yung budget mo. Di umano. 'Di ba? O yung iba naman sinasabi may 150M. Di umano. Na alleged cold cash. Paano hindi ka pipirma? Di umano. Di ba? Kasi iba, iipitin daw yung budget, pag-iinitan daw sila, di umano. Di ba? So, yung idea na yan, hindi naman sa amin galing yan, sa inyo din. Di ba? Doon din sa mga ilan na nagsasalita. So, baka ganoon nga, pwede, di umano, allegedly, ganoon ang nangyayari. So, no wonder, kaya talaga pala mauubos ang pera ng bayan. Kasi, kung ganong kalaki yan, kung totoo nga yan, kung ganong kalaki yan ang bigayan, puta, magko-congressman na lang ako. Susubok ka rin eh, no? Hindi. Di ba? Hindi, wala akong dyan. Wala akong pakialam dyan sa kayo na yan, cooking ina. Di ba? Mahirap na. Baka mabago pa yung pag-iisip mo, malason ka pa. Okay na tayo, Todits? Basta nandiyan dyan kayo manonood na sumusuporta sa Joe Malone TV, okay na yan. Di ba? Kahit pa paano, may views tayo ngayon. Kasi sa niya yan eh. Kaka-like and share niya yan. Di ba? Kasi sa algorithm yun eh. Kasi sa YouTube, kahit maganda yung topic mo, maganda yung camera ang ginamit mo, pag hindi nirekomenda ni YouTube yan, walang manonood sa'yo. No? Ang recommendation, hindi per channel, per video. Kaya mapapansin mo, may video kang mataas, may video ka mababa kasi ang recommendation ni YouTube per video, hindi yung channel. Hindi yung pagka nirekomenda ni YouTube yung video mo, lahat na ng video mo, aangat na. Hindi. Per video. Diba? I mean, eto na eh. Eto sigurado hindi na makakatulog to. Kasi nasa Marso na tayo eh. Halos paparating na tayo sa June. O ilan na lang. Mabilis ang panahon ngayon. Eto na lang yung taon na pagkakataon nila, 2026. Pag hindi pa nila nagawa yung mga plano nila rito, tapos ang usapan, 2027, marami nang babaliktad. Kung sila, pinagtutulungan nila si VP Inday Sara, totoo naman eh, group efforts din yan. O dito naman kay VP Inday Sara, syempre, magkakasama tayo dito. Sila Maluticya, sila Atty. Guanzon, sila Mike Defensor, sila Atty. Topacio. Syempre, kayo lang, gusto nyo, kayo lang may group efforts. Syempre kami din, di ba? Yun nga lang, kami mga political vlogger na nagbablog kay VP Inday Sara sa mga Duterte, wala kaming bayad. Di ba? KKB. Kanya-kanyang bayad. Di ba? Yan. Ano yan eh?
Wala eh. Okay na ako doon sa views. Di ba? Di man kami nababayaran dito eh. Pero it doesn't matter. Kasi itong ginagawa namin, talagang suporta naman kay BP Inday Sara to. Wala kay Tatay Digong. Di ba? Wala naman kayo may susumbat sa akin, mga kayo. Hindi naman ako galing sa kabila. Hindi gaya ng mga ibang, yung mga ibang vlogger na dati na kay Duterte, tapos ngayon nasa kabila na, ay, hindi tayo ganon. Dalawa lang ang sinusuportahan ko lagi at alam ng mga viewers ko yan. Dalawa lang. Duterte, Isko Moreno. Dalawa lang. Dalawa lang yan. Ngayon, marami nagko-comment sa akin, paano yan si Isko Moreno? Parang PBM. Diba? Alam nyo na, I'm sure napapanood nyo yan. Hindi natin alam kung anong istorya doon. Hindi naman porket may mga picture sila. Picture, totally ganun na sila. Di ba? Wala tayong pakialam kung sino man yung kinakampihan o sinusuportahan. Wala naman sinabi si Isko. Basta ako kay Isko Moreno sa Maynila, siya lang. Tapos kay Duterte tayo, sa lahat ng kamag-anak ni Duterte, doon tayo. So dalawa lang yan. So wala kayong may susumbat sa akin na galing ka naman kay galing ka naman kay BBM. Tapos pumunta ka to. Wala, hindi. Labo yan. Kahit bayaran nila ako, ang dami kong channel dyan. No? Di ba? Kaya ko yung skill na yan. Marami akong talent. Kaya kong mag-podcast, kaya kong mag-food vlog, kaya kong sumama sa clearing operations sa MMDA o kaya sa Maynila. Kaya ko yan. Kaysa bumaligtad ako at baliin yung credibility ko. No way, highway. Di ba? Mahirap yung ganon. Eto si Joel Chua, wala na yan. Kita nyo, mauubos ang mga credibility niya ngayong taon, 2026. Sabihin na natin, sige, mapalusot nyo sa House hanggang mapunta ng Senate. Sa Senate, hindi din tayo sigurado eh. Dahil marami dyan, galit din kay BP Inday Sara. Lagi ko sinasabi, lahat ng mga hindi nag-ingay sa flood control issue, mag-isip-isip na kayo. Hindi kayo mag-iingay at hindi kayo matatahimik ng ganun-ganun lang. Di ba? Basahin niyo to. Attorney Jesus Palsis, the man who called God stupid, cursed the Pope, and violated thou shalt not kill more than 30,000 times is a man that no amount of prayers will save. Kasi merong prayer rally di ba? Na gaganapin. Grabe ka naman, attorney. Sino ka para husgahan? Diyos ka ba? Kung talagang nagkasala si Tatay Digong, walang sino man sa atin ang pwedeng magbigay ng judgment. Only God can do that. Not even you, not even me, not even my viewers. Kung talagang nagkasala at sinasabi mo na thou shalt not kill 30,000 times, hindi ikaw yon. Tapos sasabihin mo, walang prayer na makakapag-save kay Tatay Digong. Hindi ikaw maghuhusga nun. Ang tingin ni God nasa puso. Bakit? Ngayon nyo lang ba narinig yung patayan? Kahit noon pa sa Bible, may patayan din naman eh. Di ba? Sa sobrang focus nyo na patumbahin ang mga Duterte, hindi na kayo nakakapag-isip spiritually. Bakit yung kill na yan? Baka akala nyo dito lang sa katawan, sa mundong ibabaw lang naririnig yan. Kahit sa Bible, meron na yan eh. Pinatay ni David si Goliath. Di ba? Ibig sabihin, meron na. Meron na yan noon. Ang tingin ni God nasa puso. Di ba? Nasa puso. Hindi tayo ang magja-judge niyan. Hindi ikaw, Attorney Jesus. Hindi ikaw na sinasabi mo na walang amount of prayers na makakapag-save kay tatay. No. Hindi. Kung talaga nagkasala man si Tatay Digong, let God do the judgment. Hindi ikaw. Kaya yan ang masasabi. Sa sobrang sa sobrang gigil nyo, di ba? Sa sobrang gigil nyo, talagang ayaw yung paupuin si BP Inday Sara. Hindi nyo alam. Hindi nyo kasi matanggap na naging successful kayo sa pagpapadala kay Tatay Digong abroad sa dahig. Pero hindi nyo alam na ganito pala yung magiging epekto. Na talagang lahat magkakaisa, lahat lalabas sa kalye, ipagsisigawan, Duterte. Ikaw nga lumabas ka walang sisigaw na Jesus Palsis Walang sisigaw. Di ba? Walang sisigaw. Not unless may magbabayad at babayar at hindi wholeheartedly yun na ipagsisigawan nila. Pagkakuha ng bayad yun, uwi na kaagad. Ito, kahit mga walang bayad, hindi binayaran. Di ba? Lumabas sa kalye, nagsisigaw.
Sila pa nag-abono para bumili ng mga ganito, pagkain, ipamigay. Di ba? Ganun yung pagmamahal. Ganun yung epekto ng ginawa nyo kay Tatay Digong at hindi nyo matanggap yun. Mamatay man si Tatay Digong dyan o makauwi man dito, nakatatak na yan sa history ng Pilipinas na meron kayong isang tao na ipinadala na dating Pangulo ng Pilipinas sa dahig dahil hindi nyo bypass nyo yung Supreme Court natin, yung ano natin dito, parang yun ang nakakabastos. Tapos, naglalabasan na hindi nyo, wala kayong alam dyan, na walang connection ng ICC, pero naglalabasan na, meron palang kumakausap sa ICC. Kaya hindi nyo masisi si Senator Bato eh. Si Senator Bato, hindi natatakot yan dahil mapunta sa ICC. Ano yan? Dito nyo kasi gawin. Hindi nyo kailangan pang ipadala sa ibang bansa. Dito. Bakit? Wala ba tayong Supreme Court o hustisya dito? Bakit kailangan nyo pa ipadala sa ibang bansa? Katarantaduhan nyo. Di ba? It appears that delivery was done during the Speaker, Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done in the time of the Velasco Duterte time, definitely. Sabi sa inyo eh. Tapos sabi ni Atty. Guanzon, bendalo nga talaga. Lahat, kahit yung sinaing na nasunog, kay Tatay Digong isisisi. Wala na rin kredibilidad to ang pangalan nito? Si Crispin. Wala na. Talagang binenta na nila. Grabe, no? Grabe yung pagbaliktad. Parang 1 + 1 = 2. Nakakatanga. Ay, 1 + 1 = 3. Nakakatanga. Di ba? Nga pala si Atty. Guanzon, I think pinoklalaman niya na natatakbo siya sa 2028. Parang ganon. O kung hindi niya man directly sinabi, pero sabi niya na ibabalik niya sa Senado 20 years nang walang Cebuano na senador. So, ibabalik daw niya yun. And I think, kasi mga kayon, lagi niyo isipin, kung etong mga to, gumagawa, nag-group efforts, syempre tayo rin. Di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, ipakita natin kung anong merong suporta ang mga ka-DDS. Like and share itong video na to, paki-subscribe. Kasi, kahit ultimo sila Rowena Guanzon, sila Attorney, sila Maluticya, sila Mike Defensor, alam naman natin, sila Robin Padilla, na talagang Duterte, solid dyan, hanggang kamatayan. Di ba? I mean, group efforts din to sa atin Kasi hindi naman natin nahahayaan protect VP Inday Sara nga at all times. Protect VP Inday Sara at all times. Yun talagang kailangan natin gawin hanggang sa maupo natin siya, hanggang sa matapos na yung termino niya at bahala na kung sino pa yung mga Duterte na next na gustong tumakbo. Wala nang kawala tong mga to. Wala na. Hahanapan na lang ng mo hanggang impeachment trial na lang sila hanggang 125 million. Paulit-ulit, nire-recycle lang nila Kasi wala naman talaga Wala na talagang maibubugay ang mga yan. Kuna lehis. There is a gap in the law. There's a gap in the law, therefore we must interpret it in favor of the candidate so that the people will have a choice. Pakpak dahil mo, matay. Even pakpak ay Ingles. Dugaya sa Pure. Ingles, again. Koski ang pakpak para madunggan. So, hindi ako Digong in 2016. Hindi ako DDS. Kasi hindi ko alam ano ba yung mga DDS na yan. Sa Glenny, nag-Glenny din ako. Because I told you, ang tradisyon ng Negros Occidental is liberal. Di ba? Kag si Lenny nagdagan upod kay Maroa sa Agdes na eleksyon. That is why. Nakita ko man, maayo man niya mga prinsipyo. Pero from the start, sa rally, dahil ni Lenny, na ako naman hindi kandidato for senator, may makasaka dito sa mga rally, ingon dyan ko si BBM, adik! Bangam! Gusto niyo ng presidente na adik? Gusto niyo commander-in-chief na adik?
Sinabi ko na yan. Kaya talagang tinarget nila ako. So, from the start, anti-BBM talaga ako. Kaya dinisqualify ko siya dun sa Comelec bago ako nag-retire. Kaya nung nanalo ako sa P3 PWD Party List, hindi talaga ako pinaupo ni Tambalostos. Pero karon, ang vengeance is mine, magyupo. At nag-iuglite. Unya, ang akong campaign speech alay kay nani o? Unya, tubag-tubag ko ha? Si Martin Luther ipapriso. Isa? Hoy, tagalite, practice. Si Martin Luther ipapriso. Si Martin Luther ipapriso. Si Martin Luther ipapriso. Kailangan kayo ninyo, matulog ko dito. That's why nagsara ako. Eh nakita ko, abogada, Iloy, Hubin, energetic ang karakter. Strong ang karakter. Lintik ang karakter. Nauutod ko ba? Uga, kapanumbapan. Ako yung istorya lang na yung kapag-iro ko sa una, pero wala man sila witness. Kahit sa mayor ko, pusil dire. Kasta ka ron. Target shooting na lang, tigulang naman ko. Pero, ang importante sa tanan, na ang oposisyon karon, ang oposisyon leader karon, si Sara Duterte. Yes. Dili lang kanang mga kanang gapretendya nga sila may oposisyon nga daladala sila Santo Niño de Recibo nagsayo-sayo. Kinanet ni Atty. Guanzon. Nakakatuwa eh. Ito ang queen ng Bardagulan eh. Si Atty. Guanzon. Mas malaki ang kayang gawin nito pag to nakaupo bilang senador sa 2028. Sana lahat. Maganda to. Kasi nung nakaraan, alam nyo naman eh, open naman ako dito eh. Nilagay ko dito kung sino yung mga binoto ko. PDP laban straight ako +2 eh. Diba? Sana si Atty. Guanzon, sana ituloy niya sa 2028. Kasi hindi pa ata direct lang sinabi, pero kino-confirm, pagka sinabihan daw siya ni BP Intay, tatakbo daw talaga siya. Tatanggapin niya. So sana tumakbo ka, Atty. Guanzon, susuportahan kita. Susuportahan ka namin dito, yung mga viewers ko dito sa Joe Malone TV. Ipagtanggol natin at tuloy-tuloy lang ang laban. Hindi lang ito matatapos pag nakaupo si Inday eh. Hindi naman dun matatapos yan eh. Siyempre, babatuhin at babatuhin pa yan dahil maraming, alam mo na, maraming ano dyan eh, maraming gustong kalabanin si BP Inday Sara at wag paupuin. Kaya nga ito lang yung chance nila eh, 2026. Meron pa. The Ombudsman has deputized the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power to investigate matters, motu proprio. And so, please don't be of the impression that all this is just because of the issue of the alleged 18 Marines. So, this can go beyond that. So what are you exactly investigating with respect to Okay, sige po. You tell me, because you're being overbroad eh. Hindi ganyan. So, ganito So, ito pa siya yan. Ganito na lang, sir. So, we have prepared individual interview rules for We do not consent. We already made it clear. We do not consent. You may accompany your client. Never mind, So, it does all not your matter. We queries- do not consent. We want to make that clear. We do not consent. To ask Which the part question. of no? We do not consent to be interviewed at all. We want to leave, and there is nothing in the law that will prevent you from us leaving here now. Okay. So, if that's the case, sir, then If you just want, have you it can on issue us record. other subpoena for another thing as long as it is relevant. When you say that the NBI has motu proprio powers, that power is not unlimited. It does not amount to a roving commission. We know that eh. Huwag na tayong bulahan pa nila naman. Ang bihira naman tayo eh. Kliyente ko, identity. Hindi nyo kilala. I mean, not to be condescending, but hindi nyo kilala. Oh. Ganito, sir. We can answer those questions in the right forum. We have an interview room where you may be present. No, we're not. Kasi you want We are answers not to your going to be questions, sir. interviewed. We are not going to be interviewed. Yes. President Mundo, you said you have plenary powers as the National Bureau of Investigation. Can you imagine, you're going through budget deliberations in Congress. You're spending resources of the government
investigating a non-crime. Walang krimen dito. I knew you were used during the Napoles investigation. May krimen doon. May scam. You were used in the PhilHealth scam. But ngayon, in plenary powers, you're expanding you to investigate these people. Sir, excuse me. These people, as you say, they're witnesses. They're allegations of crime here. Remember, the 18 Marines. Yeah, you want to establish first their identity. So you establish their identity. Now, if you want to investigate the affidavit, you investigate the substance. Pero for you to say na yung deputization nyo can go beyond the ombudsman, again, I'll repeat, you will go through budget deliberations. And you are already saying that the NBI is doing this. Spending of the resources of government, investigating a non-crime. Sir, I'm just warning the NBI, wala naman antay dito. I understand you. Yes, sir. Sir, just to be clear, Attorney Mark Santiago. yes, Attorney Mark Santiago said we respect all your sentiments at hindi kami maglalagpas dun sa aming mandate. Ito po is yung background investigation at saka credibility verification. Yun lang po. Tapos yung credibility, yes sir, let me finish na sir. Let me finish na sir. No. Sinabi mo hindi kayo lalampas, lumalampas ka na ngayon eh. No sir, I'm explaining. Let's not be overly dramatic sir. Simple lang. You may give, if you want, i-discuss po natin lahat sir. Sasabihin ko lang po na credibility verification. Kasama po doon yung statements nyo kung credible ba o hindi. Yun lang po sir. Yun lang po, sana maintindihan nyo. Yung 18 Marines yan. Yung statements nyo, kung consistent ba with evidence, consistent ba with yung logic, lahat po yun, kasi bago po mag-imbestiga yung ombudsman, yun po yung gagawin natin. Hindi po kami mag-imbestiga ng iba pa, nasama lang po yung mga iba, kasi base sa statements nyo, meron pong circumstances na kailangan imbestigahan para malaman yung credibility, sir. Yun lang po. So other than that, if you will refuse, of course you can refuse, sir. We're just here to inform you na yun po yung proceedings na mangyayari. Okay. Yung credibility po na sinasabi nyo, so yung beyond the identity, you also want to establish the credibility of the 18. As stated in the deputization, sir. Ito sir, credibility verification of the 18 individuals. Takot na takot din sa 18 Marines, no? Talagang ang laki ng takot nila sa 18 Marines. The Ombudsman deputized us to conduct background and credibility verification for their proceedings. So, I just want to know, she did not execute the affidavit as part of the affidavit. We're just wondering why she said definitely there should be just There is basis, it will be revealed later. No? As right now, as you can see, you're being, this is a semi-public forum, so we don't want to disclose that here. But it will be disclosed during the interview, which you are welcome to understand. showing our agent okay to disclose only see the Oh, no, not here. Not here. Not here. Kasi other witnesses will be submitted in this debate. I just want to see the participation. During the interview. I cannot show it to you right now. I will show it to you later. Okay, good. Malino tayo. Ngayon, is it okay? Teka muna. Do you not know the identity of the We subject? definitely know Oh, the identity. what is the purpose of the ID? Hindi makasagot. Hindi,
yun ang napag-usapan yun ni Atty. Baligod. Oo, ikaw, sabi ko, Atty. Raimundo, meron ba kayong duda that this person in front of you is Secretary Mike Defensor? Wala po, wala po. Oh, We've yun already naman pala eh. established that. Oh, tapos. So, can we leave now? Yes, sir. Oh, thank you. Thank you, sir. But sir, let me just make it clear, no? I just want to respond to the allegation earlier that we're investigating a non-crime. That's not true po. As you can see in the joint affidavit of the quote-unquote 18 Marines, may allegations po of graft and corrupt practices, bribery, and other crimes. So, hindi po non-crime ito. May crime po tayo na-investigahan. Okay, sagutin mo ako ngayon. Sagutin mo ako ngayon. Ipapatawag mo ba yung mga binanggit nila? O hindi? O hindi? Tell me now, para tapos tayo. So alam natin kung non-crime o crime ito. Tell me, yes or no? Patatawagin mo ba yung mga binanggit nila? You tell me now. Let me speak. So we will have this interview Yes or no? now. Yes or no? No. This is not a court. You can't do that, sir. Ha? Oh, so hindi nyo patatawag. Sinabi niya Let me non-crime. finish, sir. Sinabi niya non-crime. Sinabi mo hindi non-crime. So if you're investigating a crime, ang tinuturo ng mga 18 ay maaring, hindi ko sinasabing guilty, maaring gumawa ng krimen, ipatatawag mo ba? Yan. Just tell me, dumaldal ka na ng dumaldal hanggang gusto mo. Sagutin mo lang ako, oo hindi. Are you about done, sir? Oh. Okay. Okay. Alright, so we will have an investigation. If the evidence points to them, if there's sufficient evidence, then we will do so. Ipapatawag din po namin sila. No, So, may Attorney proseso po, Mundo, may proseso. I was going to mention that. If you want to establish the identities of the Marines, including myself and my wife, Attorney Levy already stated the IDs were given downstairs and you can verify, and the serial numbers are with him. So, what I'm saying is, if the identity is the one that you want to establish, then that's it. That's why I'm saying it's a non-crime. Now, if it's a crime investigation, then you should call on those they pointed to. Kasi establish yun ang identity. Yun lang ang gusto nyo establish eh. So once you have established their identities, yung tinuro nila, patawag nyo rin. Now it becomes a crime. Sir, But if kung sila lang imbestigahan ninyo, then it's a biased non-crime investigation of the people complaining. Sir, hindi po sila iniimbestigahan. They are witnesses. They are Exactly. witnesses. So that's why when I said, if you establish their identity, then it's downstairs. The serial numbers are with Attorney Baligon. Once it's established, you call the others. Yes. The 40 names, including the affidavit, including Sandro Marcos, Yes. and Bongbong Marcos, and Yusek Jojo Cadiz of DOJ. Yan, mga critical yan. Kung sasabihin nyo ipapatawag nyo, 100%, I agree with you. Tulong-tulong tayo. Yes, sir. Yeah ba? Tama, sir. Okay po. Yes, sir. Sige po. Okay na tayo? Okay na tayo, partner. Okay. Galing. Ganun eh, no? Ibang klase, no? Hindi tayo makakasabad dyan kasi attorney yung usapan eh. Di ba? Wala naman tayong alam dyan. Alam nyo naman yan. Kaya gusto ko lang ipakita sa inyo, i-gather yung mga video na pag gusto nilang, alam mo yun, pag gusto nilang tatrabahuhin talaga eh. Ang point kasi doon, yung 18 Marines, gumawa ng affidavit, isiniwalat yung ganito, bla bla, dating mga trabahante ni Saldico. Tapos, yung mga binanggit nila, sila pa yung nakasuhan, yung 18 Marines, di ba? Yung mga nabanggit nila, wala. Hindi naman napatawag. Tapos, ito yung kay sa Senate, pakinggan nyo. May kinalaman din sa 18 Marines. Today, I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning, and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them, and therefore I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong mayroong kaso. Ano to kay Mike Defensor galing tong mga video na to, pati yung kanina, yung sa NBI. Pati itong fact check na sinasabi niya. Ayan fact check. Pending cases are not a legal bar to Senate inquiries. At mayroon ongoing case. So I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. Mababarado yan. Barado yan si Tito Sen. Tinan nyo I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue.
Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga tao inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin, pwede palang i-demanda na lang natin gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. It's Kaya nga better po. that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue. Kasi po, sumagot na si Senador Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang, para malinawan, schedule na lang po hinihingi ko. Yan. He has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Ang nakakapagtaka, mga kayon, ang nakakapagtaka, bakit talaga ipinipilit nila at kinasuhan yung 18 Marines at ayaw padaluhin, ayaw imbestigahan yung mga sinasabi na nasa affidavit ng 18 Marines? Anong meron? Dahil ba klarong-klaro, detalyado, at alam nyong sasabit din kayo? Kaya siguro talagang lahat ng pambablock, lahat ng pampipigil ay ginagawa ninyo na. Tingnan nyo naman, obvious na obvious, di ba? Na ang bilis nga eh. 'Di ba? Alam mo napatawag ka agad, nakasuhan ka agad sa yung 18 Marines. 'Di ba? Bakit yung mga nakalagay sa affidavit hindi maipatawag? Yung kasi yung pinanggagalaiti eh. 'Di ba? Tapos ayan yung kay Marcoleta. Tingnan mo, hindi makasagot ng ng maayos si Tito Sen. Ibang klase kasi utak din ni Marcoleta eh. 'Di ba? Alam niya yung ginagawa niya, nasa puso niya. Alam niya kaya kahit bali-baliktarin mo, talagang pag si Marcoleta nakaharap mo, talagang manginginig ka not unless alam mo rin talaga yung sinasabi mo. 'Di ba? Hindi ko sinasabing wala silang alam. Ayun na nga sinasabi, stop the cover up. Baka may kino-cover up kayo. Baka may pinoprotektahan kayo. Kaya talagang hindi rin kayo makatulog pagka si Marcoleta ang kaharap nyo. Talagang babardagulin kayo. Lalo na pagka nandiyan na si Atty. Guanzon. Wala pa nga yan eh. Kulang pa nga yan lineup na yan eh. 'Di ba? Wala pa si Atty. Vic Rodriguez diyan. Malamang tatakbo rin sa senador yan. Sa 2028 feeling ko. Yan, Atty. Guanzon, si Malutikya. Ay putya, ang gandang laban yan. Yan ang maganda. Yan ang aabangan natin. Maraming salamat, Joe Malone TV. Issue ng Bayan, ating pag-usapan.